So magandang araw, gagawa tayo uli ng video. So kada nandito ako sa mall, dito na lang ako gagawa. So ayun, kaya ako nandito kasi binalikan ko yung relo. Hindi pa napapapalitan. Hindi pa naka-order ng bago na walang gasgas. Yun pa rin yung yung last na punta ko nung Tuesday ata yun eh. Hanggang ngayon hindi pa napapalitan, kaya pala hindi pa nagme-message. So yun talaga. Tapos kaysa masayang yung punta ko, di bumili na lang din ako ng mga pagkain para sa luluto ko sa Wednesday, ganyan. So ayun nga, nandito ako, naghahanap nga ako ng mga ma-approach, diba, yung mga prospect. Wala ka naman makikita kasi bata, tapos mga magsushota kasi Sunday ngayon, diba? So, dahil Sunday ngayon, ayan, mga teenager, matatanda. Tapos yung iba naman na may tsura. Oo, naglalakad sila mag-isa. Tapos sabay pagkalalapitan ko, iba yung vibe nila. Tapos pagtingin ko, may shota pala, may boyfriend pala, no? Yung vibe talaga hindi nagsisinungaling, eh, no? Kasi parang hindi ako basta-basta na basta pag off yung vibe, hindi ko talaga nilalapitan or na-approach. Kasi 100% talaga na parang off talaga siya. Which is mapapansin mo pati rin pala yung doktor na nagpapakyut dun sa sa trabaho ko. Ano yun eh, Koreana yun. Pero dito na lumaki. So, nakita ko siya dito, may kasamang boyfriend. So, buti na lang talaga, hindi ko in-approach yun. Kasi lumalapit sa akin, tapos nagpapakyut. Tapos may boyfriend pala, matangkad, tapos ka-holding hands niya. Holding hands niya. So, sabi ko, buti na lang talaga, hindi ko yun. Kasi, plano ka talaga na i-approach yun. Tapos, sabay kausapin nga, bigay ko yung Snapchat ko. Parang may mali talaga. Sabi ko, ba't hindi ko magawa? Sabi ko, nagpapakita naman siya ng choosing signals. Di ba yun yung sinasabi nila sa red pill daw? Mas pakinggan mo yung vibe talaga. Yung kutob mo. Yun talaga yung pakinggan mo. Wag yung choosing signals. Kasi, nangyari na sa akin yan. Diba? Mayroong mga nagbibigay ng choosing signals. Di ba yung parang estudyante nga. Yung nakwento ko sa'yo dati. Ang flirt niya, hinahawakan niya yung braso ko, ang balikat ko, tapos hinahawakan ko pa nga yung tattoo niya eh. Kaya pala sabi ko, parang may resistance to. Yung pala may boyfriend din. Marami talaga mga babae na attention seeker lang kahit may boyfriend na sila. So, 'di ba yung mga babae na may mga boyfriend na parang kahit sa trabaho nagpa-flirt pa rin yan, parang attention seeker lang. Tapos pagka dinirect mo, kasi dinirect ko estudyante na yun eh. Sabi ko doon sa estudyante na yun, mag-hook up kami. Tapos biglang yung mukha niya parang treat. Alam mo yung parang yung error, nag-error. Parang nag-ganon yung mukha niya eh. Kaya talaga yung vibe talaga, malaki talaga yung tiwala ko dyan eh. Nakita ko nga dito, tinitigan ko talaga yung doktor na nakasalubong ko dito. Kasi sabi ko, kilala ko to sabi kong ganun. So yun nga, hindi nga ako pero patay mali siya, hindi niya ako pinansin. Buti na lang talaga, hindi ko kinuha yung number nun or kasi may boyfriend pala siya may kinikita pala siya Kasi, biruin mo, oo nga, nagbibigay nga ng choosing signals, pero syempre nagbubukas rin ng option yun, 'di ba? Yung mga babae na may boyfriend na or asawa, bukas pa rin talaga yung option yan parati. Kahit naman yung lalaki kung meron talagang option, 'di ba, yung mga lalaking under servidor, yung mga nanliligaw, tsaka nagumpisa sa friendship. Parang kung meron talagang opportunity, mga ngaliwa pa rin talaga, 'di ba? Kaya nga maraming lalaki na may asawa na may pamilya at anak na pero naghahanap pa rin, 'di ba? Kasi nga gusto pa rin talaga maka-experience ng iba. Opportunity lang naman talaga 'yan eh. Tutuusin eh. Kahit nga yung mga trabaho ko, 'di ba, yung kwento ko sa inyo, may boyfriend, pati tong doktor na nakasalubong ko siya kanina, patay mali siya talaga siya.
parang hindi niya ako nakita, pero alam ko nakita niya ako. Tiningnan ko na lang yung mukha niya. Sabi ko, parang kilala ko to ah. Sabi ko ganun. So yun nga. Tapos meron namang sa supermarket, ang sexy ng babae. So parang natatakot siya. Kasi tiningnan ko siya eh. Tapos iniisip ko kung bibigyan ko ba to ng opportunity. Yung vibe niya off na naman. Sabi ko, parang takot to ah. So hindi ko na lang tinuloy. Sabi ko, tangin lang, takot ko eh. Ba't kita bibigyan ng opportunity? Takot ka. Meron naman sa trabaho ko, ito, yung babae, okay naman siya. Red yung buhok niya, tapos white siya. Baka pag sa next nakita, yayain ko yung lumabas. Kasi yung vibe niya okay eh. At peace yung vibe ko dun eh. Ibig sabihin walang resistance ako na napapansin. Pero, bahala na. Marami pa naman dyan eh. Ang napapansin ko lang talaga, nakaka-approach lang talaga ako sa trabaho, which is iniiwasan ko na nga dahil sa kwento ko, diba? Sa trabaho, tsaka sa paglabas ng trabaho, doon ako maraming na-approach kasi nga mas maraming single, kasi nga college campus yun, diba? Diba yun sa sa trabaho ko sa hospital, paglabas mo doon, harap noon college campus na, tapos makikita mo doon na maraming mga single na babae na college. Syempre mostly ng college na babae, single talaga yan. Yan yung opportunity mo eh. Kaya nga talagang nakaka-approach ako ng marami pagka sa bus station eh. Di ba nga meron akong yung nagpagupit ako, college campus rin yung nadadaanan ko. So 4 yung ko nun. Kada madaanan, 4. Tapos yung paglabas ko nung isang araw ba yun? Oo, nung isang araw, dalawang Koreana. Kaso nagrason na lang talaga. Kaso rason nila may boyfriend eh. Pero pinaniniwalaan ko yun. Kasi hindi naman off yung vibe na nagsisinungaling eh. Kasi seryoso ko yung nagsalita ako eh. So, seryoso naman sila nagsabi ng may boyfriend. So, pinaniniwalaan ko yun. Tsaka mga tao naman dito, hindi naman nagsisinungaling eh. Pag wala silang boyfriend, sinasabi no. Pag may boyfriend, sasabihin nila may boyfriend sila. Yun yung sinasabi nila sa akin. Ganun lang naman yun eh. Tsaka tingin ko hindi sila nagsisinungaling. Kasi yung pinagdudahan ko nga na Pinay eh, na piniflirt ako sa trabaho, estudyante rin yun eh. Na attention seeker. May boyfriend din talaga. Kala ko nga nagsisinungaling eh. Ibig sabihin, pagka seryoso ka pala talaga, totoo, magiging truthful sila sa'yo. Diba, we reflect each other nga. Although ayaw nila ako, na-reject nila ako, pero naging truthful sila sa akin. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Yung you attract who you are, or you attract who you like, diba? Pati yung mga ayaw ka, magsasabi sila ng totoo. Yun ang kagandahan. Kaya pinaniniwalaan ko yung mga nagsasabi na may boyfriend sila. Hindi ko pinagdududahan. Kasi nga, kala ko nung una yung Pinay, di ba, pinagdudahan ko. Yung pala, nagkwento siya dun sa sa kaklase niya. Meron palang boyfriend din talaga. Tsaka sa bagay, dito sa bansa na to, mga truthful tao dito eh. Sasabihin talaga nila kung ano talaga eh. Kung ano yung totoo eh. Hindi sila yung parang wishy-washy. Tsaka indirect. Yan lang gusto ko dito sa bansa na to. Kasi nga, ganyan sila. Pero sa totoo, nagpapasalamat talaga ako. Nakita ko kasi yung doktor eh. Na nagpapakyut, nagpa-flirt. Tapos sabay lumalapit sa akin. Okay yung vibe. Kaya pala ganun siya. Ganun na parang papakyut, attention seeker. May boyfriend na pala, may kinikita. Ka-holding hands pa ngayon. Kaya sabi ko, buti na lang talaga na hindi ko siya nilapitan, inoferan, 'di ba? Tapos pag na-off pa, nag-iba na yung expectation. Nako, rereklamo ka na naman. 'Di ba? Gagawa ka na naman ng istorya.
Kasi magkaiba kayo ng expectations eh. Sa totoo naman talaga, yung rejection, kaya kailangan mo talaga mag-numbers game eh. Kasi, unang-una, unti lang yung babaeng single talaga. Karamihan may boyfriend, yung iba tomboy, yung iba may minimit na iba bukod sa'yo na mas gusto nila. Yung iba naman, focus sa pag-aaral, study. Wala rin akong ma-approach na kasing edad ko kasi puro may anak na. Tapos committed na karamihan. Eh dito nga lang sa mall, Sunday ngayon oh. Biruin mo, Sunday ngayon. Ang dami kong nakikita na magaganda. Eh putya, na-pouch na eh. May mga ka-holding hands na eh. Kahit sa mall, di ba naglalakad mag-isa yung babae. Sabi ko, gusto ko talagang lapitan talaga yung babae. Sabay, biglang iba yung vibe niya. Sabay pagliko, merong boyfriend. May boyfriend pala. Mahirap talaga makahanap na single na na may tsura eh. Usually talaga pagka maganda yung babae talaga, yung type mo, nabebenta na yan na maaga eh. Kasi maraming sims na willing, 'di ba? Na gawin lahat para i-retain yung kifi nila, 'di ba? Sa isang babae. Ang hindi naman nila alam, tumatanda rin yan. So kahit maganda pa yan, pucha, papipiliin ako matandang babae, magbayad ng prosti. Sa walker na lang ako na bata. Kaya nga, i-up mo dapat yung pera mo eh. Para anlikifi ka eh. Anlikifi ka ng mga bata, di ba? Mga laging 18 to 25, paldo-paldo ka na. Sinasabi nila, hindi raw game yung nagbabayad ka. Eh ganun din naman. Kaysa naman ginagawa ko to, hindi ba nag-approach? Kasi itong ginagawa kong pag-approach na to, challenge lang naman to sa sarili ko eh. Challenge ko lang naman to sa sarili ko. Hindi ko naman to yung talagang kinakarir talaga na gusto makarelasyon or kung ano. Kasi hindi naman siya align sa totoong plano ko eh. Kasi biruin mo, dito ka sa ibang bansa eh, hindi mo naman plano tumira dito, di ba? So hindi talaga siya align talaga, kaya hindi ako seryoso talaga sa ano. Kaya hinahayaan ko na lang siya. Itong babaeng kaharap ko, mag-isa lang siya, solo, may kausap naman sa Bluetooth. Pag ganyan, wala na. Hindi rin sigurado na nun, mostly na magaganda na pouch na, di ba? Kaya yan. Kaya kailangan nyo talagang mag-numbers game. Yung iba kasi, wala lang talagang option, di ba? Kaya nag-i-stick do sa isa nilang nililigawan. Tapos indirect pa, friendship first pa. Hindi naman din ako mapili. Kahit nga saktuhan lang, okay lang din eh. Pero kahit saktuhan lang din, committed na rin ngayon eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Alam ko na, nakagawa na ako ng video niyan dati. Unti na lang talaga yung single. Pero, ang kagandahan lang sa lalaki, may kapangyarihan ka mag-approach eh. Yun lang talaga kagandahan sa lalaki. May kapangyarihan ka mag-approach, kaya ano. Kaya kahit na, nga, marami nga mga committed na. Marami rin naman mga ano. Pero, marami pa rin single din na babae rin talaga, kung tutusin. Naniniwala pa rin talaga ako dyan. Marami pa rin talaga mga single na babae. Paglabas nga lang sa trabaho, ang dami na, di ba? Mga college students. Numbers game lang talaga yan. Lahat ng avenue gagawin nyo. Online, tsaka real life. Tapos mag-a-approach ka lang sa kalsada, sa mall. Sa mall nga marami, di ba? Approach mo lang sila, yung mga trip mo. Tapos, ang mindset. Ang unang babaguhin mo kasi dyan, yung mindset mo. Kasi mostly ng mga lalaki minsan namamali rin ako ng mindset pag nag-approach parang nadi-default ka sa pagiging yung pagiging simp na default, yung parang ipi-please, nagiging nice guy ka.
Although hindi siya congruent sa sinasabi mo. Although sinasabi ko naman, sexy, mga ganyan, parameter na pang maging sexual ka na. Kasi first impression last, di ba? Ayaw mo makategory ka dun sa other guy na manliligaw, silbidor, tsaka masyadong friendly. So, kailangan una pa lang talaga, isashock mo na siya. Isashock mo na talaga siya. Yung parang may takot talaga siya, pero dahil gustong gusto ka niya, sasampa na siya dun sa opportunity. Yung ganun ginagawa ko eh. Parang sinasabihan ko na ng word na sexy, ganun. Pero habang nag-approach ka, natututo ka. Parang sa next nga na sasabihin ko na lang na I am sexually attracted to you. Parang gano'n na lang sasabihin ko kaysa naman you're so sexy. Kasi parang simping pa rin yan eh. Biruin mo, yun yung sinabi ko, you're sexy and cute. So parang hindi magandang linya yun. Kasi parang pa rin eh, dapat tungkol sa iyo eh. I am sexually attracted to you, we should fuck. Diba? Mas maganda yung ganun, diba? The fact nga na nag-iisip pa ako ng mga linyahan na ganito, simping pa rin din to eh. Kailangan natural talaga siya lalabas. Kung nag-approach ka. Kaya kailangan damihan nyo to eh. Numbers game talaga to, damihan nyo. Mostly naman mga lalaki, hindi naman kaya tong ginagawa ko na pag-approach ng ganito, dadamihan. Kasi nga, kaya mo dadamihan kasi mostly ng mga babae may boyfriend na. Tapos hindi ka gusto, tomboy yung iba. Tapos yung iba may kinikita. Ang dami talaga. Yung iba naman focus sa pag-aaral. O paano ka na yan, di ba? So, ganun lang talaga. Kaya kailangan yung damihan talaga. Tsaka yung mindset nyo, isipin nyo, laging sa inyo. Isipin nyo yung babae, produkto lang din talaga na gagamitin mo. Which is totoo naman din talaga eh. Kahit naman ginamit mo yung babae, kaya naman siya nakipagkantutan sa'yo dahil may mapapala din siya, di ba? Ganun lang din naman yun eh. Hindi naman siya makikipagtirahan sa'yo kung wala naman siyang nakitang value sa'yo. So, ang trato rin niya sa'yo, produkto lang din. Mostly kasi ng mga lalaki, mindset, pagpiplease na ng tao, di ba? Ipiplease niya yung babae, kaya nagkakanda leche-leche na. Nahahalata ng babae yan. Dahil nga sa vibe mo, hindi congruent, di ba? Basta yung vibe mo, hindi tugma yung salita mo sa kilos mo, tsaka mindset mo, rejection yan. Now, hindi naman lahat kasalanan mo, kasi nga, meron talagang babae na ayaw ko lang talaga, which is, mararamdaman mo naman yan sa unang approach pa lang eh. Kuwari, tinanong mo, anong pangalan niya? Yung response, napaka-short, tapos disinterest, yung tono ng salita. Pucha, alam mo na, di ba? Kaya nga sinabi ni Locario eh, sa unang interaction mo sa babae, alam mo na lahat kung ano mangyayari. Oo, totoo yun. Kasi sa tono pa lang ng response eh, dapat talaga enthusiastic talaga siya. Tsaka gustong gusto ka talaga. At the same time, parang may halong respect at takot. Yun yung napansin ko na dapat nyo. Kasi merong iba naman na super jolly, naka-smile, sabay nabanggit ko yung sexy, biglang no, di ba? So hindi talaga sure din talaga yung ganyan. Kaya kailangan nyo talagang experience para yung pattern, nakikita nyo na yung pattern. Kasi pag gusto ka talaga ng babae, napaka-smooth talaga, smooth talaga siya. As in, wala talaga siyang resistance. Susunod lang talaga siya sa gusto mo. Hindi mo na kailangan magpi-please or kung ano-ano. Kahit sabihin mong silent ka lang na tao, yung tipong tahimik ka, hindi nga naman kahit nga mahiyain ka eh. Sa totoo lang eh. Basta wag ka lang nininervyos. Meron naman mahiyain, kagaya ko, mahiyain ako, pero hindi naman ako nininervyos. Pag ninervyos ka, mahahalata ng babae yan, sasabihin parang may mali, di ba? Sabihin ng babae parang may mali, bakit ka nininervyos sa akin? Ikaw pipiliin ko. Sabihin ng babae, re-reject na kita, nininervyos ka
Sa totoo yun yung kalaban mo, yung nervyos. Kasi dapat di ka ninenervyos. Kasi magtataka yung babae, ba't ka ninenervyos? Ikaw nga pipiliin ko, tapos ninenervyos ka. Mas bitch ka pa sa akin, mas ano ka pa. Mas mahina ka pa sa akin. Ako nga yung weaker gender, tapos ninenervyos ka sa akin. So, pag na-sense nila yan, kaya nga yun yung sinasabi ko eh. Pag ninervyos ka or off yung vibe, rejection na yan. 100% i-guarantee ko yan dahil sa experiences ko na napakadami, 'di ba? Almost 80 na meet ko, 'di ba? So parang nangyayari, ang ratio ko 7 na tao, isang lay. Pero ngayon nga naka 20 na ako eh, wala pa rin eh. Drought pa rin talaga eh. Pero sa mga experiences mo na ganyan, na puro rejection, natututo ka talaga. Nakikita mo na yung pattern. Unang bukas pa lang ng bibig ng babae, alam mo na kung saan to pupunta. Kaya nga sinishare ko sa inyo na kailangan nyo talagang lumabas ng bahay, mag-mall kayo, tapos itry nyo. Kausapin nyo kahit pa yung grupo na babae, kausapin nyo sila para talagang para magkaroon kayo ng experiences. Hindi yung puro kayong ngal-ngal lang sa online, di ba? Di ba maraming mga black pillar na hindi nagtatry. Paano mo malalaman na di ba hindi ka nagtatry? Meron naman tayong tinatawag na mugging. So kaunti lang naman pogi talaga sa lipunan. So kahit pa sabihin mo average ka or pangit, meron pa rin talaga mas pangit sa'yo, di ba? Kaso maging realistic ka, di ba? Yung magkakagusto sa'yo, kamukha mo lang din. O kung gusto mong magustuhan ka ng pagsisimp, kailangan mo talaga maglabas ng pera. Tapos libre-libre siya. Tapos i-entertain mo siya. Kasi under ka sa program niya eh. Under ka doon sa program ng babae. Kaya ganun talaga. Wala talagang patas. Kailangan ma-accept mo na yung ganyan talaga yung Nag-iikot-ikot nga ako dito. Tapos hanap tayo ng mga approach. Maganda nga i-approach yung mga i-challenge mo yung sarili mo, yung may mga grupo eh. Para talagang siguro yung mga grupo parang once ko pa lang na-try yun or twice pa lang eh. Usually yung mag-isa lang talaga eh. Twice ko pa lang na-experience yun yung grupo. Pero maganda yan. Parang i-slice mo yung group. Kuwari tatlo sila or apat. As dun makikipag-usap ka, diba? I-approach mo sila. Ganun lang naman yun eh. Ilang minuto na to? 23. So paano? Kesyo pangit ka pa, pogi ka pa, mayaman ka, mahirap. Kailangan mo talaga mag-numbers game. Numbers game ang solusyon. O kung ayaw mo naman magpakahirap ng ganito, mag-rack up ka na lang ng pera. Bayaran mo na lang yung kepyas na tigi 18 to 25 years old. Bayaran mo na lang. Which is yun din gagawin ko. Kasi, ano ba mapapala mo, di ba? May pagrelasyon ka, ganun din naman, di ba? So parang lang din itong dalawang Pinoy, mayroon pala siyang kausap na foreigner. So yun, kailangan mo talaga mag numbers game. Kumausap ka ng marami talaga. Kung gusto mo lamang tirahan lang talaga na wala kang balak na seryoso, kahit yung mga 40 pataas na,
lapitan mo na talaga, tapos operan mo na. Ganun lang. Kasi mahalaga lang naman makapagpalabas lang, di ba? Kasi nga, produkto nga lang tingin mo sa kanila, di ba? Di ba? Produkto lang, di ba? So, ganun na lang gawin mo, di ba? O itong foreigner, may kasamang kapatid na ipag-uusap doon sa dalawa. Hindi naman niya kilala to eh. Kinausap niya yung dalawang Pinay. Iniisip niya siguro easy target. Mukhang hindi na interested. Hindi interested yung dalawang Pinay. So hindi lang pala ako gumagawa na ito, meron ding iba, 'di ba? So kailangan mo talaga mag numbers game. So paano yun na siguro, peace.